Okay, let's start. Sinong pwede magbasa? Luke 10. Me. Sige, sis Myra. This one on the screen. Yes. Okay. Now, as they were traveling along, he entered a village, and a woman named Martha welcomed him into her home. And she had a sister called Mary, who was also seated at the Lord's feet and was listening to his word. But Martha was distracted with all her preparations, and she came up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to do the serving by myself? Then tell her to help me. But the Lord but the Lord answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and distracted by many things. But only one thing is necessary. For Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from her. Thank you, sis Myra. Ang ganda, no? Sobrang linaw, no? So, based on these verses, no, we saw na merong mga characters involved, no? Sino-sino ba yung mga characters na narinig natin? Martha, Yes, Mary, Martha, Mary, and sino yung he? Jesus, Yeah, si Jesus. And sino the yung Lord. they? Sino pa yung character? They. Sino yung they? D, Yung they. So now, as they were as traveling they along. were traveling. Yeah, sino yung they? Sino tingin niyo yung they? Uh, and the disciples. Yes, correct. The disciples, no? So, ibig sabihin, when you say disciples, they are the apostles plus the disciple, di ba? Iba yung Yes, apostles sa disciples, di ba? So, most likely they are at least 12 people to. Kasi 12 yung followers, apostles, oh, plus followers. disciples pa, di ba? So, medyo marami, no? Siguro sabihin mo ng average na sabi mo, nasa mga 20 or 15 sila, no? So marami tong day na to, di ba? So, ba't ko yun sinasabi na ba't ko gusto mag-focus doon? Kasi, medyo, kung si Martha yung may-ari ng bahay, medyo mahirap talaga i-welcome yung ganong karaming tao. Di ba? Marami siyang kailangang pakainin, marami siyang kailangang asikasuhin, di ba? Pero sabi rito, and he entered a village and a woman named Martha welcomed him into her home. So okay yun, good yun, di ba? And she had a sister called Mary, no? Ano ginagawa raw ni Mary? Who was also seated at the Lord's feet and was listening to His word, no? So meron tayong dalawang characters na naka-highlight dito. Yung may-ari ng bahay, no? Si Martha and si Mary. They are Jesus' best friends, no? Sila yung best friend ni Jesus. Kasama diyan si Lazarus, no? Yung ni-resurrect ulit ni Jesus from the dead, 'di ba? Pero wala po, hindi siya binanggit dito sa scene na to, no? Pero sila yung talagang close friends ni Jesus, no? Mga best friend niya yan. So, sabi sa verse 40, but Martha was distracted with all her preparations, no? And she came up to him and said, sabi niya kay Jesus, Lord, do you not care that my sister has left me to do the serving by myself? Di ba? Parang ano, no? Ang lalim ng tanong niya kay Jesus, no? Parang kumbaga sa Tagalog, parang, Lord, wala ka bang pakialam? Di ba? Parang gano'n, wala ka bang parang gano'n, na yung kapatid ko, iniwan sa akin lahat ng trabaho. 'Di ba? Ako lahat ng kailangang mag-asikaso sa dami ninyo, 15, 20, no? Lahat 'yun ako lang mag-isa, wala naman kaming katulong, wala na kaming ganito, ako lahat. Sabi niya, "Then tell her to help me." Sabi, inutusan pa niya, parang sabihin mo sa kanya, "Lord, tulungan naman ako." So nagsusumbong siya kay Jesus, no? Pero ano sabi ni Jesus sa kanya? Ang ganda ng sinabi ni Jesus, no? Martha, Martha, no? Basta inulit ni Jesus ang pangalan mo, alam mo, malalim yung next na sasabihin niya, no? Sabi niya, you are worried and distracted by many things. So, dalawa yung nararamdaman niya. Una, anxious siya, worried siya, aligaga siya, problemado siya, nagpapanik siya, and distracted siya by many things, di ba?
So, ibig sabihin ng distracted, di niya alam gagawin, ang dami niya masyadong iniisip. Ang ganda nitong verse 42, no? Sabi ni Jesus, but only one thing is necessary. Di ba? Isa lang ang kailangan mo, isa lang ang importante. Di ba? Tayo, I'm sure, no, this past few days or past few weeks, marami siguro sa atin ang worried, di ba? Ako, sobra akong distracted, ang dami kong deadline, ang dami kong kailangan tapusin. Di ba? Parang di mo alam sa ano umpisahin mo, di ba? Family mo, work mo, or mga commitments mo, o ministry mo, di ba? Ang dami natin kailangan gawin. Pero interesting yung sinabi ni Jesus, no? Sabi ni Jesus, but only one thing is necessary. Meron palang one thing. Meron palang isang bagay na kailangan mo lang i-focus. At ano raw yun? Sabi niya, for Mary has chosen the good part. Nakita ni Mary kung ano yung one thing na yun. Which, at anong promise sa kanya? Which shall not be taken away from her. No? Kaya ang tanong natin tonight, no, sa discussion natin, what is your one thing? No? Lahat tayo, we all have that one thing. Lahat tayo, sigurado yan, meron yan. Ito yung bagay that we prioritize. Ito yung laging laman ng isip natin. Ito yung umuubos ng oras natin sa buong araw. Diba? Siguro yung sa iba, it's their work, no? Sabi nga ni Joseph, hanggang ngayon, nasa work pa rin daw siya, no? Sa iba naman, siguro family, yung mga anak, di ba? Ano yan, mahirap na work din yun, yung pag-alaga, pag-asikaso ng anak, or pwede din yung iba, yung pag-achieve ng goal nila. Meron silang goal, meron silang dream, meron silang gustong targetin. Di ba? Yun yung one thing mo. Meron kang target na kailangan mo marating before a certain age. Meron kang hinahabol, di ba? Or sa iba naman, yung one thing, yung ma-experience mo yung financial freedom. Normal yan. At lagi ko yan naririnig yun sa social media, no? So, pero ang ganda ng revelation sa ating ngayong gabi, no, from God's word na si Jesus pala mismo, merong one thing din. Meron din siyang one thing para sa atin. Sabi niya, ito daw yung one thing that is truly necessary. Ito lang yung kailangan mo. Hindi niya directly sinabi kung ano, pero ginamit niya si Mary as a clue that Mary has chosen the good part to be at the feet of Jesus, no? Ano ba ginagawa ni Mary? She was sitting and listening to every word Jesus says, no? Yun ang ginagawa niya. And that is her one thing, no? So tonight, ang reminder natin, no? Let us sit at the feet of Jesus, no? Let us sit at the feet of Jesus, no? So meron tayong acronym na ginawa, SIT. No? Ano tong SIT? Stop the distractions, intimacy with the Lord, and treasure what truly matters, no? So maiksi lang to, SIT. Start tayo sa S, no? Stop the distractions. Sabi sa Luke chapter, sinong pwede Mark pwede pabasa? Luke chapter 10 verses 40 to 41. Luke chapter 10, verse 40 to 41. Martha, Martha, you are worried and distracted by many things, but only one thing is necessary. Thank you, Pops. So, dito sinabi ni Jesus yung problema. Unang-una, hindi yung service ni Martha yung problema. Dapat clear tayo rito, no? Hindi sinasabi ni Jesus na dapat Martha, wag mo kaming pagsilbihan. Hindi yun yung sinasabi ni Jesus. Dapat Martha, wag mo kaming i-welcome sa pinto. Hindi yun. No? Or paghandaan na makakain or maiinom. Hindi yun ang issue rito eh, di ba? Maganda yung intention ni Martha at kailangan niyang gawin yun. Pero si Jesus kasi nakikita niya yung heart ni Martha, na nakikita niya yung puso eh. At alam ni Jesus, mali na yung puso niya. Kasi according kay Jesus, ano na yung status ni Martha? She is now worried and distracted by many things. Bakit daw ito yung problema? Kasi sabi ni Jesus, only one thing is necessary and the rest are all distractions. Di ba? Kapag isa lang ang kailangan, edi lahat ng hindi mo pinili, distractions na yun. Diba? Alam nyo ba, the moment you surrendered your life to Jesus, no, bigla ka nang nagkaroon ng one thing. Alam nyo ba yon? Now, once na sinurrender natin ang buhay natin kay Jesus, no, yung araw na yon na sinabi mo, Lord, na-realize ko that you are my Lord and my Savior. Pag sinabi mo yon, sasabi mo, Lord,
Na-realize ko wala tayong relationship talaga. Maaaring kilala kita, head knowledge, pero intimately, wala talaga. Kasi hindi naman ako nagbabasa ng Bible, wala naman ako masyadong alam sa iyo, di ba? So, Lord, simula ngayon, isusurrender ko na yung buhay ko sa iyo. Once na ginawa mo yun, nagkaroon ka na ng one thing. Ibig sabihin, nung hindi pa surrendered life, wala ka pa kay Christ talaga, lahat tayo iba-iba ang one thing natin. Pero the moment we made Jesus as our Lord, pag ginawa na natin siyang master ng buhay natin, siya ni nakahawak ng monobela sa buhay natin, lahat tayo isa na lang magiging one thing natin. Diba? Ang tanong, ano yun? Ano yung magiging one thing nating lahat as a follower of Christ? Alam niyo, madalas ito ipakita sa Bible eh. Pero very clear to sa story ng mga Israelites sa Egypt. Magandang illustration, magandang sample tong illustration ano. Oh. Ang tanong ko sa inyo, sino ang kumausap sa Pharaoh para i-free yung mga Israelites from bondage? Sino kumausap kay Pharaoh na palayain na yung mga Israelites? Sino? Aaron. Sumagot si Doreen, sabi niya si Aaron, no? Tama, no? Si Aaron yung kumausap kasi ang inutusan si Moses, pero si Moses ayaw niyang magsalita. So sabi ni God, o sige, isama mo yung kapatid mo si Aaron, siya na lang maging spokesperson mo, di ba? Magsama kayo dalawa. So ang next question ko ngayon, ano yung pinapasabi ni God kay Aaron at kay Moses para kay Pharaoh? Ano yung pinapasabi ni God sa kanila na sabihin kay Pharaoh? Sino nakakalam? Mark, ikaw, Pops, alam mo. Or Ipe, Yun ba yung let my people go? let my people go. Tama na. Tingnan natin sa Exodus, ha? Tingnan natin sa Exodus. Let my people go, no? Sabi sa chapter 7, verse 16. Sabi ni God, eto sabi mo sa kanya, no? The Lord, the God of the Hebrews, has sent me to say to you, let my people go. Sabi niya, no? So that they may worship me in the wilderness. The reason God wanted his people to be set free was for one reason. This is his one thing for the Israelites, for us to worship him, or for these people to worship him. Ang ganda ng picture na to, no? He didn't just deliver them from Egypt, he delivered them for himself. Nakuha mo? Hindi lang sila pinaalis sa Egypt, dinala ni God itong mga to sa presensya niya. Yun ang gusto ni God na maging one thing sa atin, to be in His presence. Ibig sabihin, free tayo from distractions, free tayo from bondage. Kung ano man yung bondage mo, ano man yung addiction mo, yung hindi mo makontrol, di ba? Free tayo or we are living a life set apart for Him. Talagang sinet mo tong buhay na to para sa Kanya. Bakit? Because in God's eyes, true freedom is not doing whatever you want. It's being free to do what God wants. Yun ang totoong freedom. Hindi yung kahit ano kaya mong gawin. Yun ang kasi ang alam ng mundo. Yun ang freedom ko. Kung anong gusto kong gawin ngayon, magagawa ko. Yun ang freedom. Hindi. Sa mata ng Diyos, ang totoong freedom, magagawa mo yung pinapagawa niya sa'yo. It is not the absence of prison, but the presence of purpose. At ano yung purpose na yun? To know God, to love God, and to worship God. Napansin ko kasi, sa atin napansin ko, kasama ako, kapag nagiging busy na tayo, di ba? Ang una nating tinatanggal, yung para sa Diyos. Dalas ko yan marinig. Di ba? May magsasabi sa akin, bro, sorry, hindi na ako makaka-attend. Na bakit? Kasi kailangan ko more time sa work. I need more money for my family. Valid yun, ha? Valid yung reason na yun. Pero unang tinatanggal, yung para sa Diyos. Di ba? O kaya naman, hindi muna ako makapag-quiet time. Kasi grabe yung deadline ko ngayon eh. Di ba? If you need more time, anong una natin tinatanggal? Yung time na inaalat natin para sa Diyos. Tsaka na ako magvo-volunteer sa church. Pag stable na yung business ko, yung finances ko, tsaka ko na ibibigay yung time ko sa church. Tsaka na ako mag-handle ng D-group pag malaki na yung mga anak ko. Alam mo, lahat yan, valid reasons yan, ha? Valid reasons lahat yan. Walang masama sa mga reasons na yan. Pero para sa Diyos,
hindi yan yung purpose natin. If God calls us to do something, that is our one thing. So kahit sa mata mo, hindi yan masama, pero nalalayo ka na sa personal intimacy mo sa Diyos, sigurado, distraction yan. Sigurado yun. No? Kahit sa tingin mo, mukha naman tama, mukha namang walang masama, mukha namang mabuti, nakakatulong pa nga ng iba, pero kung yan napapalayo ka na, nababawasan na yung time mo para sa Diyos, then sa mata ni God, distraction na yan. And you have to stop it. Stop the distraction, no? Second part, no? Letter I, intimacy with the Lord yan. Pabasa naman, bro. Intimacy with the Lord. Luke chapter 10 verse 39. Mary seated at the Lord's feet and was listening to his word. Yan. So, very intimate. Very intimate. Hindi siya from afar. Hindi siya from another room. No? She was seated. Hindi lang seated at the Lord's feet pa. May parang a picture of humility. Kaya na si Lord, ikaw yung mataas, ako yung nandito sa baba. So, pag sinabi mong Lord's feet, nasa sahig ka niyan. Di ba? Wala ka nga sa upuan yan. At anong ginagawa niya? She was listening to His word. Uhaw na uhaw siya sa salita ng Diyos. Uhaw na uhaw siya marinig yung voice ni Jesus. And that is for me, no? That is a picture of intimacy, no? At alam mo, kung intimacy ang pag-uusapan, wala nang mas lilinaw pa dyan sa illustration na yan na binigay si Jesus, no? Yung illustration ni Jesus about intimacy, wala nang lilinaw dyan kundi sa illustration na binigay niya about the vine and the branches, no? So sabi sa John chapter 15 verse 4, sabi ni Jesus na sa mga disciples niya, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. Wala raw branch, no? Yung sanga, walang sanga na kayang bumuo ng sarili niyang fruit. Nang walang tulong yung vine, walang tulong yung pinakapuno. It must remain in the vine. Kailangan naka-attach yan. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Ganun ka rin as a disciple of Christ, as a follower of Christ. Wala ka rin kayang i-bear na fruit. Walang magbabago sa buhay mo unless naka-attach ka kay Christ, no? Alam niyo po, before I surrendered my life to Jesus, no? Every time I hear about or the word intimacy or intimacy with the Lord, no? Pag naririnig ko yan, or put Jesus at the center of your family, madalas yan sabihin, madalas na advice yan ng mga tao, di ba? And every time maririnig ko yan, ang akala ko dati, ibig sabihin nun, kailangan mahaba akong magdasal, kailangan lagi akong, alam mo yun, salta ako ng salta sa pagdadasal. So, ganun ginagawa ko. Talagang paulit-ulit yung dasal ko. Ganun na, meron akong parang ritual na ginagawa, no? Akala ko dati, kailangan pala simba ka. Sincere ako, Sincere ako. Gusto ko talagang maging intimate sa Diyos. So, ano ginagawa ko? 4 times a week, nagsisimba ako. Pero alam mo, sabihin ko sa inyo, wala akong transformation. Parang ano yan, parang ang sa akin sa personal life ko, personal testimony ko, ginagawa ko siya to wash off all my guilt. Kasi maloko ako nun maloko talaga yung buhay ko nun So iniisip ko, at maloko man ako, at least nagsisimba ako, at least paladasal ako. Diba? Walang transformation na nangyari sa buhay ko. Akala ko dati, no, bumibili pa ako ng mga stuffs para sa kotse to show people that I know Christ. May mga ganun ako. So akala ko, it's all about religious duty. Yun yung clear para sa akin. Alam ko, ganun din sila, Mark. Pag nagkakantuan kami, ganun ang intindi rin namin before, di ba? Pero nung naging clear na sa akin, nalaman ko that intimacy is not about becoming religious. Hindi yun ang intimacy. Intimacy is not about becoming religious. It's about becoming like Jesus. Hindi ibig sabihin gagaya mo si Jesus kung paano siya maglakad, paano siya magsalita, paano siya manamit. Hindi yun But to let His Spirit govern your life. Siya yung naghahari. Para kang gloves. Para kang gloves. Kung ano gawin ng kamay, yun ang ginagawa mo. Kaya sobrang galing nung illustration ni Jesus. When He uses this vine and branch analogy, no, sinasabi niya, siya yung vine, tayo, yung branches,
At si God daw yung gardener. Nasa ibang version, si God daw yung gardener. Siya yung nag-aalaga ng vine. Siya yung tumitingin, di ba? And as the branches, tayo, ano raw ang role natin? Hindi raw tayo makakapag-bear ng fruit kung hindi ka naka-attach sa vine. Ano naman yon, di ba? Self-explanatory naman yon. Pero kung naka-attach ka raw sa vine, wala kang magagawa but to see fruitfulness in your life. Kahit hindi ka, kahit wag ka nang mag-exert ng effort, talagang magkakaroon ka ng fruit. Yun ang sinasabi niya eh. Di ba? Hindi mo makokontrol yun. Talagang magkakaroon. Basta naka-attach ka sa vine, wala kang control doon. Kapag yung gardener, nilagaanan niya yung vine, wala kang control. Tigahawak ka lang ng fruit eh. Pero hindi mo pwede pagmalaki sa Diyos yung fruit na yun kasi hindi ikaw yung nagpo-produce eh. Then apart from the vine, hindi mo kaya mag-isa eh. So hindi ikaw yung nagpo-produce. Lahat yun resulta ng attachment mo sa vine. Jesus is the vine, we are the branches, and God is the gardener. And as the gardener, He expects to see fruitfulness in our lives. Pag sinabi mong fruit, no? Pag sinabi mong fruit, it's not about financial success. It's not about number of followers. Kailangan ko i-clear yun, no? Kasi narinig ko yung narinig ko yung kay Diskaya, no? Before sila nahuli. Sabi ni Diskaya, napanood ko yung interview niya before sila lumabas yung issue. Sabi niya doon sa interview niya, no? Ang reason kung bakit ako pinagpapala ng Diyos, kasi I'm doing good works. Sinishare ko to sa may hirap eh. So, ang intindi niya sa fruit is the wealth, their wealth. Yun yung, so, di ba, ganun intindi natin, di ba? Kahit sa panahon nila Jesus, ganun ang intindi nila. Ang mga mayayaman, pinagpapala ng Diyos yan because of their good works. Sabi ni Jesus, di ba, it is impossible for a rich man to enter the kingdom of God, the kingdom of heaven. So, anong sabi ni Peter? Kung hindi pwede yung mayaman, sino pa makakapasok? Kasi siya na nga yun eh. Hindi nga mahirap yung makakapasok dahil nga ang mahirap at tingin nila, hindi sila blessed financially. So, hindi natutuwa ang Diyos sa kanila. Sabi ni Jesus, pati nga yung mayaman, hindi eh. So, sabi ang tanong ni Peter kay Jesus, sino pa? Sino pa? Di ba? So, ganun ang intindi nila at ganun din ang intindi natin. Pero alam mo yung fruit na to, it's not about financial success, hindi rin yung ang dami mong kaibigan or followers or good works, no? Fruit, ang ibig sabihin ni Jesus ng fruit dito is Christ likeness. You will become more and more like Christ. Sabi sa Galatians, no? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, no? Forbearance yung kaya, ang ano mo, no? Ang kaya mong pasanin, no? Kahit na mahabang panahon yung hirap, di ba? Kindness, or ang other term ng forbearance, patience, no? Long suffering, yan. Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Isipin mo yung self-control pa lang pag meron ka ng self-control, di lahat ng addictions mo mawawala. Yeah? Kung addicted mo pornography at may self-control ka, mawawala. Mafi-free ka from that bondage. Addiction mo, for example, is alcohol, drugs, or womanizer ka. Lahat yun mafi-free ka. Kasi may self-control eh. Di ba? Yung joy, isipin mo yung joy Ibig sabihin, in the midst of your problem, in the midst of chaos, meron kang peace, meron kang katahimikan ng puso. Meron kang joy, masaya ka pa rin. Hindi ka tumatawa, pero hindi ka malungkot. Di ba? Paano mo magagawa yan? Paano mo gagawin yung mga ganyang bagay? Yung love. Paano mo gagawin yung love? Love mo lang yung mga mahal ka rin, di ba? Or mabuti sa'yo. Pero yung sinasabi ng love dito, pati yung enemies mo, kaya mong mahalin. Kahit yung nagtaksil sa'yo, kaya mo i-forgive. Paano mo gagawin yun? Sabi ni Jesus, apart from me, you are nothing. Kung hindi ka naka-attach kay Jesus, lahat to, hindi mo kaya maging faithful sa asawa mo. Hindi mo kaya maging mabuting tao. Diba? Hindi mo kaya maging gentle. Bakit? Kasi lahat to makukuha mo lang if you are attached to the vine. Unti-unting lumalabas yan sa atin, tong fruit of the Spirit na to, at ito yung gusto makita sa atin ni God as the gardener. Gusto niya makita to, at resulta to if we remain in the vine.
For example, no, for example lang, pumitas ka ng dahon, no, from a tree, sa puno pumitas ka ng dahon. Sa umpisa makikita mo, medyo green pa yan, medyo yellow pa yan, kung yellow talaga yung kulay ng dahon, di ba? Napitas mo na, natanggal mo na, at detached na siya sa puno, pero ganun pa rin kulay niya di ba? Pero alam mo bang the moment na tinanggal mo siya from the tree, wala nang buhay yun. Maniniwala ka ba na yung dahon na yun, kahit ganun pa yung kulay niya, wala nang buhay yun. Pero hindi mo mapapansin kasi green pa rin kasi yellow pa rin di ba? Pero darating yung time, makikita mo unti-unting magiging brown yung dahon na yun. Hanggang makikita mo sobrang dry na siya, unti-unti na siya napupunit. Hindi ibig sabihin no na doon lang siya namatay nung napupunit na siya. Hindi doon yung first minute niya namatay, hindi yun. Namatay siya nung na-detach siya sa puno. Matagal na siya nawalan ng life. Pero makikita mo lang yun, yung effect na yun, pagtagal. Ganon din tayo. Once na inalis na natin yung attachment niya kay Jesus, sa umpisa parang okay pa din tayo. Green pa din tayo. Di ba? Pero ang hindi natin alam, wala ka ng joy. Wala ka ng peace. Akala mo may wisdom ka pa rin? Hindi, yung wisdom mo hindi na galing sa Diyos yun. Kasi umalis ka na dun sa source At unti-unti mong mapapansin, pumapasok na yung anxiety sa buhay mo hanggang one day, kinakain ka na ng depression mo. Alam mo, na-experience ko yan, no? Na-experience ko yan. Few years ago, umalis ako sa D-group. Meron akong hindi nagustuhan, umalis ako, tapos naging busy na ako. Alam mo naging ano ako, naging quote unquote na bless yung business namin. Sunod-sunod yung project namin. Yeah? Umalis na ako sa D group, hindi na ako masyado nag-church. Hindi na ako, syempre, hindi na ako nagbabasa ng Bible, wala na quiet time, hindi na nga ako nag-church Di ba? Pero parang green pa rin ako Kasi sunod-sunod yung projects. Di ba? Okay, talagang blessed kami financially, okay kami. So akala ko wala akong problema. Dumaan ang isang taon, dumaan yung 2 taon, dumaan yung pangatlong taon. Hindi ko pa rin nakikita. Tingin ko green pa rin ako. Hanggang meron kaming isang matinding problema nangyari, no? Meron akong katiwala, right hand ko yun, niloko ako, natauhan ko, niloko ako. So sobrang, uminit yung ulo ko, Kristiyano ako nito sobrang sobra kong galit sa tao na to. Alam mo ginawa ko, nasa construction pa ako noon. Kinuusap ko yung foreman ko. Sabi ko sa foreman ko, mag-hire ka ng isang tao, paputol mo yung isang daliri. Kano? Sabi ko, alam mo, pagkasabi ko noon, sabi niya, yes sir, sige sir, sabi mo sa akin magkano. Ganun ako magsalita. Sabi ko, anong nangyari sa akin? Ilang taon pa lang ako nawawala sa naging faithful sa Diyos, yung attachment ko sa Diyos. Ganun na ako mag-isip, ganun na ako magplano. Kasi hindi ko makontrol. So hindi ko makalimutan yung sinabi ko kay Doreen yun, no? After ko kausapin yung foreman ko, sinabihan ko si Doreen. Sabi ni Doreen, alam mong mali yan, kailangan mong tawagan ulit yan. So tinawagan ko, okay, inano ko, no? Sabi ko, wag mo na ituloy. Sabi ko, wag mo na ituloy. Pero isipin mo, nandun na ako sa level na yun. Akala ko green pa rin ako, pero hindi na. Lantang-lanta na yung dahon yung buhay ko. Bakit? Wala na ako sa source of life Nung na-realize ko yun, akala ko tinanggal ko lang yung quiet time ko, akala ko tinanggal ko lang yung Bible reading ko, akala ko tinanggal ko lang yung D group, akala ko tinanggal ko lang yung Sunday service. Pero ang totoo nun, tinanggal ko na pala yung buhay ko from the vine. Kaya sabi ko nun sa Diyos, sabi ko, Lord, hindi ko to makalimutan October 2019, hindi ko yung makalimutan. Umakyat ako sa rooftop, sabi ko, Lord, I recommit my life, Lord. Sabi ko, ano nangyari na sa akin? Ano nangyari sa akin? Sabi ko, I want to recommit my life. Lord, tanggapin mo ko ulit. And this time, sabi ko, I want to do what is right. Gamitin mo ko, Lord. Gamitin mo na ako. And that was the time. Yun na yung repentance ko. Doon na talaga ako biglang unti-unting ginamit ni God, no? And after 2 years, ginamit niya ako sa preaching. After 1 year pala, nag-put up na ako sa sarili kong D group. After a year noon, ginamit na ako ni God sa ministry work, sa preaching. Pero na-realize ko, sobrang delikado na mawala ka talaga sa vine.
Kasi sabi ni Jesus, apart from me, you are nothing. Sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, and I am the life. Once you detach your life from Jesus, sabi ni Jesus, wala ka na. Malalanta ka na. Kasi siya yung life eh. Di ba? So, intimacy with the Lord. Yung third natin is T, treasure. Sino pang pwede magbasa? Si Rhea. Rhea, pwede ka? Sorry, ang tagal ma-unmute. Yun. So Luke chapter 10 verse 42. Mary has chosen the good part which shall not be taken away from her. Yun, thank you. Sabi nila, our life daw, ang buhay natin daw, is a product of our choices. Do you agree? Nag-agree ba kayo that our life is a product of our choices? Ibig sabihin, yung buhay natin ngayon, kung ano tayo ngayon, is the result of the choices we made in the past. Tama, di ba? Si Sumaira, no? Tama yan. Ibig sabihin, isang araw from your past, we made a choice. And because of that choice, our life started moving in that direction. Whether we are aware of it or not, our choice has already shaped who we are and where we are today. Whether aware ka o hindi. Sabi ni Jesus kay Martha, no, masyado ka nang nag-aalala, distracted ka sa maraming bagay, isa lang naman ang kailangan mong i-focus. One thing is necessary, and Mary has chosen the good part. Sa ibang version, mas maganda sa NIV, Mary has chosen what is better, sabi sa NIV. Meaning, napili ni Mary kung ano yung mas mahalaga. Hindi sinasabi ni Jesus, masama mag-serve Martha. Ang sinasabi niya, pahalagan mo yung mga tamang bagay. At wala nang masahalaga pa kundi sa presensya ng Diyos. In short, what we treasure shapes our choices. And Mary treasured the very presence of Jesus. Yun ang pinigyan niya ng kahalagahan. At ano yung promise? Sabi ni Jesus dito, it shall not be taken away from her. Sa kanya na yung treasure na yan. Ito ang kaisa-isang treasure na hindi mawawala sa iyo. Ang earthly treasure, di ba? Sabi ng Bible, na bubulok, nananakaw, inaanay daw yan. Di ba? Napanood nyo ba yung nangyari sa Cebu? Meron ako napanood, no? Vlogger siya eh. So pinakita niya before and after, meron siyang shoot before at after and during and after the typhoon, no? Ay, yung mga pick up niya, wala, nasira na. Sabi nga niya, wala na akong magagamit dito. Sabi niya, yung washing machine ko, high-end yan. Sabi niya, 5 tao nagbubuhat niyan. Binuhat lang ng baha. Isang bagyo lang, kayang mawala lahat. Di ba? Kaya niya limasin lahat yun. Isang matinding sakit lang, kaya mawala lahat ng treasure. Isang sunog lang ng bahay, kayang gawing abo lahat yan. So kung yun ang nag-shape ng priorities mo, yun ang naging goal mo from your past, no? Wala kang guarantee na hindi yan mawawala sa'yo. Pero sabi ni Jesus, no? Yung napili ni Mary na treasure, habang buhay niya sa kanya. Hindi lang habang buhay. Hanggang sa eternity. Sa kanya yan, no? Alam mo, naisip ko lang, no? Kung siguro before inisip ni Martha na kung ano ang kailangan niyang gawin. Siguro binuksan niya pito, nagpanic na siya kung ano yung kailangan niyang gawin. What if lang, no? What if umupo muna siya sa paa ni Jesus kasama ni Mary? Siguro baka sabihin ni Jesus na, Martha, baka pwede mo kaming bigyan ng maiinom. Tsaka siya tatayo, tsaka siya kukuha. At least tubig lang ang kinuha niya. Di ba? Kasi tubig lang naman ang hiningi. Tingin ko lang, hindi siya may stress. Kasi gagawin lang niya yung gustong paggawa ni Jesus. Kasi friends naman sila eh. Best friend nga sila eh. Malay mo, no? Malay lang natin. Galing pala sila Jesus sa kainan. So hindi niya kailangan maghanda pala ng food. Kasi yun pala yung gusto sabihin ni Jesus, kakagaling lang namin sa kasal. Ngayon, ano lang kami, tatambay lang kami rito. So hindi pala niya kailangan mag-prepare ng food. Na-stress na siya eh. Na-stress na siya sa, ibig sabihin, no? Before we stress out on what we need to do, tanong muna natin ang Diyos. Lord, gusto mo ba, Lord, na gawin ko to?
Hindi lahat ng good works kagustuhan ng Diyos, no? Huwag ka mag-base sa good works para malaman mong tama o sa mali. Wala sa good works yun. Hindi lahat ng good works kagustuhan ng Diyos. Pero lahat ng kagustuhan ng Diyos gusto niyang gawin mo agad-agad. Choose the good part and treasure it with your whole life. Diba? Huwag ka mag-focus sa good works, focus ka sa intimacy dahil dun, through intimacy, through listening to God, di ba? Doon mo malalaman kung ano yung priorities na kailangan mong gawin. And that is the best investment you can do for your life, no? Kaya tulad ni Mary, we are called to sit. We are called to sit before the Lord, no? Stop the distractions, intimacy with the Lord, and treasure what truly matters, no? Hindi masama ang pag-serve sa Diyos. In fact, kailangan ka mag-serve sa Diyos, kailangan ka mag-serve sa church, sa followers, yung body of church, yung mga tao, kailangan mong pagsilbihan yun. Yeah? Kailangan mong ipaalam sa mundo kung sino si Jesus. Lahat yun kailangan mong gawin. Pero wag nating kalimutan kung bakit at kung sino yung pinagsisilbihan natin. You know, religion tells us to serve out of duty. Parang plus points pag makita tayo ni God na nagsiserve tayo para sa Kanya. But a true child of God serves out of devotion. Ulitin ko a true child of God serves out of devotion. A surrendered spirit that is attached to the vine. Dependent siya on all its nutrients. Yeah? Pag attached ka dun sa vine, kung dinidiligan yun madalas, lahat ng nutrients ng lupa mapupunta rin sa iyo. At gustong-gusto mo yung nutrients na yun as a branch, no? Doon siya kumukuha ng lakas sa pang-araw-araw niya. Discussion question natin tonight, no? If Jesus is your one thing, how will that change your priorities, schedule, or mindset? No? So, sisend ko to sa group. So let's pray now before we start the discussion. Lord Jesus, thank you for reminding us tonight that the most important thing is to be with you. Yung presensya po ninyo, Lord. And as we begin our discussion, Father God, quiet our hearts. Tulungan niyo po kami, Lord, to listen and focus, not just with our minds, but with our spirit, Lord God. Teach us to choose the better part, to sit at your feet and to draw closer to you. Guide us, Lord, sa aming discussion ngayong gabi. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen.